Hello, what's up mga buddy? Magandang araw po sa inyong lahat. Bagong tips, bagong tutorial na naman tayo. Meron pang yellow dito. So meron tayong customer dito mga buddy. Ito ay Western Star with the Detroit engine DD13 model W4900SV. So itong truck na to ay dump truck. Bali pumasok siya dito dahil may problema daw sa kanyang transmission kapag mag-engage siya. Habang nanakbo yung sasakyan. So tara, check natin sa loob mga buddy. Check natin kung merong check engine or merong fault sa kanyang transmission. Check na natin. At saka kung anong klaseng transmission po meron ang sasakyan na ito mga buddy. So ito ay naka-Eaton automatic transmission, Cobra type. So Western Star. Bali dito, turn on lang natin yung ignition key natin. Titingnan natin kung merong fault code na lumalabas sa kanyang indicator, sa transmission at saka sa engine. So bali dito mga buddy, ito yung indicator ng kanyang transmission, kung merong fault code at saka indicator ng shift gear. So bali dito, wala akong napansin dito na may fault code yung kanyang transmission mga buddy, kasi naka-in. At saka yung check engine, wala ding check engine dito. So ang napansin ko dito mga buddy, wala siyang active na fault code. Kasi pag may fault code yung buddy, itong indicator light niya ay magiging F yan. So mapansin natin dito, naka-neutral siya. So dito makita natin sa indicator naka-neutral. Pero pag may fault code yan mga buddy, ang lalabas po dyan sa transmission indicator ay neutral or fault. Ibig ko sabihin in at saka F. So dito mga buddy, ang sabi ng may-ari dito, pag nangambyo daw siya ng manual, okay daw yung mga cambio, or it means okay daw yung engagement ng gear. Kapag ilagay na naman niya sa automatic or sa D, ang nangyayari mga buddy, ayaw mag-cambio dun sa 6, simula sa 6 gear, 7 pataas. Or may problema, may delay. At saka mayroong lumalabas na fault code sa kanyang transmission indicator light or monitor. So tara, para sure natin mga buddy, i-scan natin yan. Connect lang natin yung ating diagnostic connector dito. As usual, yun pa rin yung gamit natin. Yung USB link to Next6. So yun, may power siya, naka-on. On lang natin yung susi. Tsaka yung may pansin natin, naka-on, nakailaw, nag-green. At ibig sabihin dyan, may power. So dito, gamit tayo ng laptop dito. At saka, i-scan po natin sa kanyang diagnostic tools. So bali dito mga buddy, ito ay Eaton automatic transmission. So ang gamitin natin dito ay Service Ranger 4. So yan, click lang natin yan. At tapos, yes lang natin. So yun, So dito, antay lang tayo dito hanggang matapos yung loading mga buddy. At sa screen mga buddy, mapansin natin na may nakalagay na Service Ranger 4 Eaton. So nagbubukas yung ating diagnostic tool. So antay lang natin. Dito, pindutin lang natin or click natin yung connect. At yun, mag-detecting product siya mga buddy. So wait lang natin yan until ma-detect niya yung product ng ating Eaton. So dito, na-detected na yung product. Tapos, click natin yung fault code or click natin yung okay mga buddy. So, fault code, click natin yung fault code sa baba para makita po natin yung mga fault code niya or ano ba yung inactive or active na fault code. Yun, nandito na po tayo sa kanyang fault code. So, kung mapansin natin, meron siyang dalawang fault code at saka inactive mga buddy. Hindi po active yung dalawang fault code niya. So, nakalagay dito. At yung nakalagay sa kanyang FMI or Fault Mode Identifier ay Mechanical System Not Responding or Out of Adjust. So, 32 counts mga buddy kung mapansin nyo. At dito buddy, yung description ng kanyang fault code ay Clutch Disengagement at saka ECA. So, dalawa. Pero inactive yung fault code. Hindi po siya active mga buddy. Ibig mong sabihin ng ECA ay Electronic Clutch Actuator. Kung sa mechanical pa, ito po ay clutch sleeve or secondary clutch master. At hindi po ito torque converter type. So alright mga buddy, balik po tayo dito sa ating issue. So mechanical yung nakalagay dito sa ating FMI or description. At saka inactive sila at hindi po siya active. So bakit hindi sila active? Bakit inactive? So itong mga fault code na to mga buddy ay nag-a-active lang po ito kapag tumatakbo na yung ating sasakyan dahil ito ay mechanical system or mechanical function. So ngayon, ano pong ating i-check dito sa ating clutch system sa mechanical function at yung mga parts nito. So nga, kasali po dito, una, yung ating ECA or Electronic Clutch Actuator. Pangalawa naman, yung sa loob, yung ating release bearing, clutch disc or clutch lining,
clutch plate or clutch pressure plate, clutch brake at iba pa. So yun nga mga buddy, ito yung tinatawag natin na ECA or electronic clutch actuator. So ito meron siyang dalawang socket dito at meron siyang dalawang socket. Yung isang socket dito ay power supply, negative positive, at saka yung isang socket naman mga buddy, ito ay signal at saka command. Yung sa gilid nito mga buddy, yung may makita tayo dito na butas na may meron siyang spline, yan po ang lagayan ng ating, dyan po pinapasok yung ating clutch fork. At so yun nga mga buddy, sabi ng aking leadman, palitan ko lang to ng ECA. So yun, pinalitan namin ng ECA. Location po pala nito ng ECA ay nandito sa ilalim ng ating transmission wheel housing. Ayan siya mga buddy, kung makita nyo. So pagkatapos mga buddy, niroad test namin, wala problema yung engagement tsaka yung shape ng gear. So yun mga buddy, pag uwi namin galing road test mga buddy, duda pa rin ako dahil dump truck ito, mabigat yung pangarga. So chinik ulit yung clutch system niya, chinik ulit yung mga clutch, kung meron bang mga bakal or mga sirang bakal na nalaglag sa wheel housing. Medyo makapal pa yung clutch lining nito mga buddy. At yung grasa niyan mga buddy, hindi po yan umabot doon sa clutch lining or sa clutch brake. So dito mga buddy, napansin ko dito na medyo may maluwag na parts dito sa kanyang release bearing. So duda na ako noon mga buddy. Tapos yun dito mga buddy, napansin ko dito na may bitak yung ating clutch brake. Kita nyo mga buddy, ito po ay clutch brake lining mga buddy. So yun, may nakita ko dito na biak mga buddy or crack. So kailangan nating ibaba yung transmission at palitan yung clutch brake lining at saka yung release bearing. So dahil ibaba na po natin ito mga buddy, palitan na po natin ng clutch lining at saka pressure plate. So yun nga mga buddy, nababa na namin yung transmission. So tara, tingnan natin. So ito yung wheel housing na kanyang transmission mga buddy. So mapansin nyo, parang manual lang din siya mga buddy. Meron siyang input shop at saka yung fork pala nito mga buddy ay tinanggal ng kasamahan ko. So ito, pinalitan namin ng bagong flywheel. Bago na po yan. Saka bago yung pilot bearing or yung flywheel bearing. So yan po pala yung engine nito mga buddy. Detroit engine DD13. Alright, so mga buddy, nandito po yung clutch part natin na luma. So nandito yung clutch lining na luma, clutch pressure plate na luma. So dito mga buddy, napansin ko wala yung spring, missing. Yan o, dalawang spring na maliit, yung wala. At saka medyo malalim na po yung clutch pressure plate niya. So yun nga mga buddy, yung napansin natin sa ilalim kanina na may umaalog doon sa release bearing niya, ay ito po yung umaalog. Mapansin nyo, oversize yung butas. So ito po yung nag-hold sa ating release bearing mga buddy. Ayun o, oversize yung butas niya mga buddy. So dapat dyan, yung input shop lang dapat yung pasok dyan. So ngayon buddy, lumaki yung butas kahit dalawang input shop pa, kasya. So bakit lumaki yung butas? Dahil nalaglag itong mga buddy kaya na-oversize. At ito naman po yung sinasabi kong clutch brake. So kung makita natin, meron siyang lining at mapansin natin mga buddy, ayun o, tanggal yung clutch lining niya or yung portion ng clutch lining na tanggal. So ayan, umiikot po itong mga buddy at siya pong nagbe-brake sa ating clutch. Kaya tinatawag siya na clutch brake. At laki na po ng alog nito mga buddy. Kung mapansin nyo, napakalaki ng alog. At naka-install po ito sa input shop. So tara, tingnan natin yung bagong clutch parts. So nakalagay dito, Eaton Heavy Duty 15.5 adjustment free clutch. So yun, bago po yung ating clutch lining, clutch pressure plate, kasama na po yung clutch brake assembly, kasama na yung clutch brake lining. So yun, ito bago na po itong mga body oh. Yan, wala na po yung bitak mga buddy. So mabago na yan. So pagdating naman po sa ating clutch disc or clutch lining mga buddy, alam nyo ba mga buddy na dalawa po ito. So meron tayong clutch lining sa ating intermediate at saka sa ating flywheel at saka clutch lining sa ating intermediate at saka pressure plate. So yun, papakita ko sa inyo. Ito yung isa. Bakit nga ba dalawa ang clutch lining nito mga buddy? Dahil ito po ay meron po siyang clutch intermediate plate. So yun, yung isang clutch lining at saka yung nakita nyo dito sa labas ng papel, yan po ang clutch intermediate plate. So ito yung clutch pressure plate at saka yung sa taas naman, ito yung clutch intermediate plate. Kaya meron siyang isang lining. At ito po yung ating release bearing mga buddy. So makapansin natin, ito yung side na natanggal kanina kaya nag-oversize yung butas. Yan, kaya malfunction talaga yun mga buddy. So alright mga buddy, install na po natin to. So yun mga buddy, na-install na po namin yung transmission. At meron din po pala itong PTO mga buddy. Dahil dump truck po ito, yun pong ginagamit pang pump ng hydraulic. So ito yung ECA, yan may cover po yan. Tapos ito mga buddy, na-calibrate ko na po siya at na-test ko na po tong function ng
class at saka yung adjustment nito. So job accomplished na po kami mga buddy. So ready na po yan. So dispose mga buddy. So yun lang mga buddy. Maraming salamat sa panonood at saka huwag kang lumutang mag-share and follow.